Magandang araw po mga kababayan. So, andito po tayo ngayon sa sa bukid. So, dito po kami pumesto. Dito may malaking puno ng kahoy. So, ito po yung area. Kaya po kami nandito kasi dito po kami magtatanim ng loya doon banda pababa. So, baka sabihin nyo mga NPE kami. Hindi kami NPE So, joke lang. So, hindi. Kasi nakaliba ko ng 5 days. So, yung 3 araw, pinunta namin dito para kami makapagtanim. So, andito po ito po yung area talaga. So, malaki-laki din to, papunta doon. Kaso, wala pang mga laman kasi hindi nga to napansin. Hindi ininiasikaso ni Papa. So, nandun lang sila sa bayan. So, hindi nila pinupuntahan dito. So, sayang naman yung area. Kaya, naisipan namin na na lang. Taniman namin ng luya. Kasi, ang luya ngayon is mahal. So, yan yung nang nalinis. Tingnan nyo, yan, itiknik po kasi yan, yung mga kahoy na yan na iniwan, yung nasa ilalim, malinis na. Pero nasa ibabaw, may mga kahoy pa. Isang tiknik po yan para sa pagtatanim, hindi mainit. Puputulin na lang yan pag tapos ng mataniman ng mga luya. Ayan. Pwede na kasi yung taniman. Kaso, wala pa kaming binhi ng, naghahanap pa kami ng binhi na mas mumura-mura ba. Kasi ang mahal kasi ng kilo ng binhi ngayon ng loya, tag 50 ata per kilo. So, yun po. So, kwentuhan muna po tayo kasi hinihintay ko po yung mga kasama ko. Tapos yung asawa ko nag-iigib. Doon, ang layo ng igiban. Doon sila pumunta. Doon. So, hindi makikita kasi ang daming punong kahoy. So, ako lang yung naiwan dito. So, pangalawang araw na pala to namin. Hindi na namin sinama yung mga bata kasi kawawa. Sabi ng anak ko, ayaw ko nang sumama mama kasi nakakapagod daw. Napagod lalo na yung babae kasi hindi nagpapabuhat sa papa niya. So, nilalakad lang talaga niya papunta sa taas. Yung lalaki, yun yung nagpapakarga sa papa niya. So yun na nga. Chika muna tayo about sa ating iniidolo. So, dito na lang muna tayo magchichika para maiba naman yung view. Kasi lagi na lang doon sa bahay namin ang sisikap. Wala kayong ibang makikita. Yung lang, yung dingding. Dingding na hindi maganda. So, dito tayo magchismisan. So, yun na nga po. Parang masayang masaya na tingnan ng ating Chris na ngayon. Yung aura niya ngayon kaysa doon sa nakaraang mga video niya, parang may kulang, may something. Pero ngayon, parang makikita mo sa mukha niya na maliwanag na. Lalong-lalo na kasama niya yung mga kapatid doon sa sa lupa nila, nag-harvest sila ng kakao. Ang dami pala talagang mga laman yung bukirin nila. Kaya pala gustong-gusto talaga ni Chris na makuha yung lupa nila. Merong durian, merong kakao, may niyog, may saging. Ang daming pwedeng pagkakitaan ng mga magulang ni Krishna. Tapos si Krishna, kitang-kita nyo, alam niya magtabas ng damo. Walang bahid na kaartihan, umakyat sa kakao. Yan yung ipinagmalaki ko kay Krishna. Kahit yung iba na ayaw kay Krishna, wag nyo namang tingnan yung panglabas na anyo ng isang tao. Tingnan nyo po yung ginagawa ng bata. Siguro may mga nakaraan siya dati, pero ang tao ay pwede pong magbago. Tingnan natin si Krishna. Ngayon, yung iba kasi sinasabi na may mga bisyo si Krishna. Pero yung tao kasi bata pa si Krishna. Hindi talaga yan maiiwasan dahil yung mga kabataan ngayon, di ba? Yung mga kabataan pag napabarkada, kahit yung pinapasukan. Pero si Krishna kasi bumabalik kasi doon sa bahay ng lola niya. So doon siya nagtatrabaho. Pero kung suwail talaga siya ng bata, suwail talaga si Krishna, hindi na sana siya babalik. Doon na lang siya sa mga barkada niya doon sa city. Pero di ba nung nakita siya ni Sir Paul, nag-uuli nga po yung bata. Pero parang hindi mo makikita na barkadista tong batang to. Kasi marunong siyang maghanap buhay marunong siyang tumulong sa kanyang mga magulang. Siguro may time na mapasama siya sa mga barkada niya, pero ang bata marunong namang mag-isip, hindi naman yung mga batang pariwara.
yung binabasihan kasi nila yung mga tattoo ni Krishna. Tattoo is a kind of art. Di naman lahat na ano, may mga tattoo masasama. Ang ganda kaya tingnan ng mga tattoo ni Krishna sa katawan. Yung mga artista nga dami tattoo sa katawan. Hindi naman yun ano, yung ibang tattoo kasi nagpapakita yan na sumisimbolo yan na ng pagiging malakas ng isang tao, pagiging matibay. So, basta hindi lang sobra. Yung iba kasi sobra-sobra parang adik na talaga tingnan yung mukha punong-puno tapos may malalaking earrings. Hindi naman sana gagawin niya ni Krishna lalong-lalo na ngayon na sumisikat na yan. So, nag-iingat na po talaga yung bata na makagawa ng mga maling desisyon sa buhay. Kasi nga ang daming basher ngayon, kailangan niya mag-ingat. Huwag basta-basta magtitiwala talaga si Krishna. Opinyon ko lang po 'to ha, kasi yung mga iba nagagalit nagagalit sa mga opinyon ko, opinyon ko lang naman 'yon. So pwede naman kayong mag-ano, mag-comment kung ayaw niyo. Meron kanya-kanya naman tayong opinyon sa buhay. So akin lang, 'yun lang naman yung nakikita ko kay Krishna. Tapos na-close na ba yung issue? Wala ng issue. So makakag-move on na yung dalawang grupo, kay Sir Paul tapos kay Krishna. So para bang dati kasi yung meron pang tampuhan na nangyayari or excuse me po, hindi pa maayos yung dalawa talaga. Parang parang sa parang naano ko ba na yung na naano ako sa sarili, parang kung napapanood ko yung vlog ni Sir Paul, parang parang may kulang. Parang nakukulangan na ako sa mga video nila. Tas tapos manonood din ako sa video ni Krishna. Kung sabi ko, hindi naman 'to silang dalawa ganito dati. Ang saya nila tingnan. Tapos merong ganitong nangyayari na tampuhan. So parang hindi na ako kontento ba na manood sa kanilang mga video kahit iba-iba yung mga video na ina-upload nila. So pero ngayon kung parang may kulang kasi may something nga po parang pang nangyayari. Pero ngayon parang nabuhayan na akong loob, naliwanagan na. Kahit yung bata parang pagpunta nila doon ni Sir Paul parang hindi masyado pang nagsasalita, parang nahihiya siya sa camera kasi yung mga basyo iba-iba talaga yung mga kwento. Tapos doon sa live pa ni Sir Paul siguro napanood din yung bata. So pero okay naman sila nakapag napag na, napa, naka, na, ang tawag doon nagpatawaran naman. Sana magsama na naman ulit yung dalawa, si Sir Paul tapos si Krishna. Tapos sana babalik-balik pa si Sir Paul doon sa area ni Krishna, kagaya dati. Tapos ano, Sir Paul naman iba na din yung aura niya sa pagba-vlog ngayon. Parang makikita mo talaga parang parang malaya na siya na gumalaw. Kasi dati parang nasa harap siya ng kamera pero yung iba kasi ang daming nasasabi tungkol kay Sir Paul. Ang daming nagdadasal na madidisgrasya daw. Wala naman silang maitulong kay Sir Paul. Tumahimik na lang kayo kasi kahit anong gawin nating pangbabash sa kanila, ha, ang layo-layo natin sa kanila. So, ang atin lang is papanoorin yung mga vlog, 'di ba? Nakakalungkot na minsan hindi tayo nakakapanood ng kanilang vlog. May times nag-aabang tayo na mayroong silang update. Kaso nga lang po, sa nangyayari nga po, hindi talaga maiiwasan na may tampuhan. Normal naman po talaga yan sa isang grupo. Pero si Sir Paul kasi marunong magdala ng grupo. Kahit minsan nagtatampo siya kasi yung iba sinasabi na pinabayaan lang si Krishna, ginagamit lang. Kaya parang siguro napuno na rin si Sir Paul, nagtampo, kaya nakapagsabi ng masama. So, kailangan kung tayo isang totoong fans ng dalawa, wag na tayong magsalita ng mga masasama. Yung palaging nagbabash sa kanila, yung mga basher lang naman talaga. Yung atin is mga positive comment naman yung binibigay natin sa kanila kasi yung may tutulong natin sa grupo para hindi magwatak-watak is magdasal, manood, comment doon sa mga video nila, mag-share. Yun lang naman ang ating tutulong. So,
Kung totoo talaga tayong sumusuporta sa Krispao, sana hindi tayo bibitaw. Patuloy pa rin tayong mag-aabang sa kanilang video kahit meron pa silang kanya-kanyang buhay ngayon. Sana soon meron iisa sa kanila na mag giveaway. Hindi naman kasi alam naman natin ngayon na okay na po sila. So yung atin ba yung si Sir Paul punta doon, si Chris naman nagbisita doon kay Sir Paul. Kahit yung iba sinasabi wag ka na pumunta doon Chris na kasi ginagamit ka lang. Nako, ginagamit. Sabihin nyo, ginagamit. Paano daw makikilala yung Chris na natin kung wala si Sir Paul? Kung manggagamit lang talaga si Sir Paul, hindi niya ipapakilala si Chris na sa buong buong YouTube o buong social media. Kung ginagamit niya, hindi niya papasikatin. Ginagawa niya nga niya ng YouTube si Chris na pinipilit niya, sige, pag YouTube ka na, mag-post ka na, mag-vlog ka na. Dahil napaka-supportive ni Sir Paul. Gusto niyang umangat si Chris na sa buhay para sa pamilya niya. Kaya tayo, excuse me po, meron po akong obo, hindi pa na kuan kasi kakalakad pa naman itong bundok na to. Dito, paakyat doon. Nakay, kakahirap ako lang mag-isa dito. Nakakatakot nga dito baka mayroong mga ahas. Ayan, dito baba. Meron dito mga lalaking ahas kasi ang bukid-bukid pa. Sulasang pa talaga siya, hindi pa siya So, kung yung buhay ni Krista, tas buhay ko is nakaka-relate ako kasi ganyan din yung buhay namin. Mahirap lang talaga kami. Nagbubungkal ng lupa para mabuhay. Yung ginagawa ni Chris na sa araw-araw, yan din yung ginagawa namin hanggang nag-asawa ako. Hanggang meron na akong trabaho, dumidiskarte pa rin kami para makakaroon ng extra income, lalo na magkakalis na yung mga anak. So, wag lang mawala ng pag-asa. Manatiling hihiling-hihiling na makaahon sa buhay. Kahit ang hirap, kakayanin para sa pamilya. Kaya si Chris na kahit anong hirap, hindi siya bumibitaw. Kahit anong bash nyo sa kanya, patuloy pa rin yung idolo natin sa pagsikat at pag-abot sa kanyang mga pangarap. At magandang araw po sa atin mga kababayan. Goodbye po.